Sa ating balita po ngayon na sumadsad na sa 59 pesos to $1 ang palitan po ng piso kontra dolyar. At ang tanong namin, ito ba temporary lang? Kasi nga euphoric daw ang mga tao with the victory of Trump. Tapos meron tayong narinig, hindi naman dahil mahina ang piso. Lahat malakas kasi ang dolyar. Oo, tsaka lahat naman daw. Ano yung sabihin nun? Professor, anong tingin niyo po dito? Historic. 59 pesos to $1 ang palitan po, Prof. Hindi po nakakapagtaka na madalas gumalaw ang piso kontra dolyar kasi net importer tayo dahil napakalaki ng ini-import natin kaysa dun sa ini-export natin. Kaya malaki ang pangangailangan natin ng dolyar. Kaya po tuwing magkakaroon ng mga pagbabago sa iba't ibang bansa tulad ng Amerika, gumagalaw din ang dolyar. At totoo naman po, lumalakas ang dolyar kontra sa mga currencies, even other currencies in the world, no? At ang tingin nga nung iba, mukhang yung optimism, yung euphoria ng mga American businessman ay lumalantad dito or nakikita. Dahil sabi nila, pagka daw si Trump ay nagpatuloy na magpa-implement ng kanyang mga policies, gaganda daw ang kanilang ekonomiya. Pero malalaman po natin yan pagdating ng Enero. Enero 20, pagka nagkaroon na po ng inauguration. Marami pa po tayong hindi alam doon sa mga sinasabi ni President-elect Trump. Ang kanyang Federal Reserve head ay hindi pa po nila ina-announce, pero nakikita na nila na ang pinag-uusapan dito mga bilyonary. Ako, Prof, nag-freeze lang po ang si Professor. Ang expectation. Kaya po ang expectation dito ay magiging pro-business ang Trump policies no sa susunod na taon. Ngayon, anong epekto niyan sa Pilipinas? Marami ring ekonomista ang nagsasabi sa Amerika na ang trade policies ni Trump ay magdudulot ng matataas na inflation sa Amerika. Dahil pagka tinanggal nila ang China sa kanilang trade equation, tataas ang presyo ng mga bilihin sa Amerika dahil China talaga ang source ng murang mga produkto. Ngayon, tataas ang presyo nila. Ngayon, pagka nagkaroon ng inflation, yung traditional na sagot sa mataas na inflation ay itaas ang interest rate. Pagka tumaas ang interest rate, ang Pilipinas hindi pwedeng hindi gagalaw. Pagka hindi gumalaw ang interest rate ng Pilipinas, mas lalong sasadsad ang piso kontra dolyar. Kaya nga sinasabi, abot ng 62. Oo. Pero sige, pesos to $1. Because nga yung tataas yung inflation, tataas yung interest rate because of his protectionist policies. Pero ito, Professor, short term muna tayo. Ito lang, yung normally, pag ganitong panahon na po ng taon, dapat po lumalakas yung piso dahil po talagang marami na po nagre-remit, di ba? Holiday season na. Pero ano po yung magiging epekto naman po nito sa atin, sa Pilipinas, no? Ako, number one, my first question is, bakit po sumadsad po yung piso? And to think na year-end na, usually pag December, nagre-remit na po yung mga kababayan natin abroad. So bakit hindi lumalakas? Hindi ba yan, wala bang direct effect yan? At karugtong po niyan, ito sabi ninyo, hindi pa natin malalaman. No? So worst case scenario ba yung 62 o sa tingin po ninyo ay may chance pa siya mag-rebound, bumalik pa po sa 55 level o talagang kalimutan na natin yan, huwag na tayong umasa na babalik pa yan sa 55 level? Ay mukhang malabo na po na bumaba tayo sa 55, sa 56. Yung una po ninyong tanong tungkol doon sa pagdating ng mga remittances ng mga kapatid nating mga OFW. Meron pong meron pong epekto yan. Kasi mga 3 bilyong dolyar ang inaasahan natin kada buwan. So, malaking epekto yan doon sa ating pong dollar supply dito sa Pilipinas. Pero, sumasabay na po dito yung paglakas ng dolyar. So, ang dollar remittances natin dadating
tataas ang value, pero pagka sumipa na po ang inflation, dahil net importer nga po tayo, pagka sumipa na ang presyo ng mga in-import natin, mawawash out din po ang appreciation ng dolyar na nagbebenepisyo po sa ating pong mga OFW remittances. Kaya pansamantala lang po yan. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.